Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Kung mapapansin nyo, no, dumalang yung post ko ng video sa bandang hapon. Kasi sobrang busy talaga. Inaayos ko yung lilipatan ko sa taas na studio eh. Anong nangyari kasi, kunting time lang na mag-vlog sa umaga, lalabas, hustle sa labas, then pag may time babalik, aayusin ko yung taas. 'Di ba? Inuunti-unti ko eh, para maganda. Pero pag pwede na lumipat, lilipat na ako sa taas. Inaayos ko eh. Kasi may extrang isang kwarto sa taas. Doon na ako. Para pagka umuulan, hindi ako nangangamba na babahain. Para relax lang dito. Anyway, patuloy tayo sa ating lalakan. Kahapon, nahapyawan ko to kahapon eh. Yung nagdura sa holy water. Hindi ko kasi naiintindihan yung sinasabi ni ate kasi Bisaya ba yung yung dialect niya, yung nag-apologize siya sa yung gumawa siya ng apology video. Ito yun, 'di ba? Tapos sinara daw yung simbahan. 'Di ba parang OA naman yun? Ito yun, no? Upang mga puntahan dito. Sinara. Now, hindi ko maintindihan kasi yung sinasabi del Bisaya. Ako, para sa akin, nasabi ko kasi kahapon, let's say pagka ganyan, naka-offend ka ng isang grupo, isang religion. At yung religion na yan ay may miyembro Luzon, Visayas, Mindanao. Mag-effort ka naman na mag-Tagalog. Kasi hindi namin talaga lalo na ako, hindi ko talaga naiintindihan. Hindi, syempre, malay mo, may punto yung sinasabi mo. Sayang, 'di ba? Kasi nakikita ko lang, ako kung hindi ako marunong umintindi ng Bisaya, nakita ko lang, umiiyak-iyak ka lang, lalo ako mabubwisit sa'yo kung isa akong miyembro nung na-offend mong grupo, 'di ba? Kasi hindi kita naiintindihan eh. Iisipin ko, nagdadrama ka lang. Now, tingnan natin yung real reason na na balita eh. So, panoorin natin sa balita yung totoo talagang konteksto nung nangyari. So, ito yung video na kumalat, yung dumura daw siya. Content creator daw. Play natin. Viral naman ang isang content creator matapos umanong duraan ang lagayan ng holy water sa loob ng isang simbahan sa Misamis Occidental. Pansamantuloy isinara ang simbahan. Umiyak namang nagsorry ang babae pero anya, nag-wish lang daw siya at hindi dumura. Narito ang express report ni Von Belinario. So, nag-wish siya, no? Viral ang videong yan ng isang content creator na dinuraan umano ang lagayan ng holy water. Ginanon mo yung mo eh. I mean, sa akin lang mas magandang sabihin mo na yung totoo dahil huling-huli ka namin eh. Ang bilis mo naman mag-wish. Paano wish yun? Hindi, let's say wish nga naman Hindi, iintindihin natin si ate. Malay mo, totoo yung sinasabi niya, wish. Viral ang videong yan ng isang content creator na dinuraan umano ang lagayan ng holy water. Ang bilis naman ng wish niya. Sana maging mayaman ako. Good health. Hinawi mo pa yung buhok mo, men eh. Hindi, naniniwala kayo wish yun? Yung ginawa niya na. Pero tingnan natin yung paliwanag niya. Yan ang isang content creator na dinuraan umano ang lagayan ng holy water. Nangyari yan sa simbahang St. John the Baptist sa Jimenez, Misamis Occidental. Umani ng batikos ang naturang video at nakarating sa pamunuan ng simbahan. Dahil dito, ipinag-utos ni Ozamis Archbishop Reverend Martin S. Humowad ang pansamantalang pagsasara ng simbahan. Nanawagan siyang respetuhin ang simbahan. Nga naman, aron inyo. Bakit? Para maunawaan natin ang simbahan ay banal at hindi dapat mahibaw-an nga ang simbahan balaan ug dili nato panamas-tamasan ang pagdura at paggawa ng masama, lalo na kung ito'y ipapalabas talaga sa social media. Wa paghimong mga dautan labi na kung kini murag isibya gyud sa social media
usa kini kabinuang Isa itong pambabastos na hindi dapat natin walang bahala. buhat nga dili nato palabyon. Sa eksklusibong panayam ng News 5, ipinaliwanag ng content creator na si Tin Medalla ang kwento sa likod ng viral video. Giit niya, hindi niya dinuraan ang holy water. Pumunta kami sa simbahan, tapos nung nag-video kami, nag-video namin doon, yun yung pinaka-last video namin ginawa, yung sa holy water. Yung meaning ko sa post sa holy water is yung meaning nun is yung pinulot ko na sobre, yun yung meaning yun, ano yun, yung sa post ko is, ano ba yun? Yun yung meaning, hindi ko niluwaan yung holy water. Kasi makita naman yun sa book, sa video ko kung niluwaan ko ba o hindi. Hindi ko talaga niluwaan, madaming tao dun, tsaka may CCTV. Kahit yumuko siya sa video, ang sabi ni Tin, Kumuha ako na sobre, tapos binalik ko kaagad, tapos tumingin ako sa holy water kasi ang meaning dun, nag-wish ako. pumunta Bumibenta sa inyo yung palusot niya. Hindi eh. Kasi humaba yung uso mo, men eh. Although na malabo nga naman sa video, hindi naman makita na may nalaglag doon sa bibig mo. Pero humaba yung uso mo. Madaming tao dun, tsaka may CCTV. kahit yumuko siya sa video, ang sabi ni Tin, I don't know, no? Hindi. Tsaka napaka-weirdo na doon ka mag-wish. Ano, wishing well ba yung ano? Yung sausawa ng ano at kailangan anuhin mo ka mo? Kamay lang yun. Ano mo doon? Ba't di ka nag-sign of the cross nung after mo mag-wish? Diba? Sana hindi na lang kayo nag-video. Yan kasi, ano eh, problem eh. Kasi malay mo, totoo na yung sinasabi niya. Sa di malamang dahilan, totoo yung sinasabi niya. Kaya lang, syempre, lalo na pag malabo pa yung video mo, lalo na pag malabo pa yung video mo, no? Open for interpretation yan eh. Kahit ako nung una, convinced ako na dumura ka eh. Hindi, kayo nanonood. Bumibenta ba sa inyo yung dahilan ni ate na mag-wish siya? Hindi ko nakigets yun. Never pa ako nakarinig na nag-wish sa holy water. Or siya lang. Akala niya wishing well. Ba't ka mag-wish sa may ano? Now, kung hindi naman totoo yung sinasabi mo, kung hindi naman yan totoo, mas maganda sanang ka na lang, diretso apology na lang. Hindi na, tinanong siguro siya na reporter, ano ba talagang ginawa mo? Or kung halimbawa, kaysa mag-imbento ka ng bagong palusot, kung hindi man totoo yung ginawa mo, wala na, tapos na eh. Nalaman ng lahat na dumura ka eh. Pero, ewan ko, hindi tanggapin ng utak ko eh. Na nag-wish siya na yumuko pa na ganon. Hindi, anong tinitingnan mo doon? Hindi, siguro mag-wish ka, ito yung wait lang, tingnan nyo ako. Ito yung sausawa ng holy water. Siguro kahit nakaganyan ka, baka tumingala ka pa, tapos pumikit ka. Hindi yung gaganong ka pa, men. Hindi ko nakikita yung rason na mag-wish ka ng ganon. Well, hindi naman natin nakita sa video na may lumabas sa bibig niya. Pwedeng meron kasi malabo yung video eh. Pero, nasa sa kanya na talaga yon kung ganun ang palusot niya eh. Pero, hindi mabenta sa akin. I'm not buying it. 'Di ba? Kasi napakababaw nung nung reason eh. Tapos naka-shades ka pa. 'Di ba? Kumuha ako na sobre, tapos binalik ko kaagad, tapos tumingin ako sa holy water kasi ang meaning doon, nag-wish ako. Bakit ka titingin doon? Anong meron doon? Yung reflection mo, titingnan mo bago ka mag-wish? Hindi, sino yung mga naniniwala doon sa dahilan niya at sino hindi naniniwala? Comment kayo sa baba.
Pumunta raw siya sa parokya para makausap ang pari at ipaliwanag ang video pero hindi raw humarap sa kanya. Nakiusap si Tin na wag naman daw sana siyang husgahan dahil hindi niya raw magagawang bastusin ang simbahan. Gusto ko mag-sorry sa lahat ng tao at saka kay Father, sa lahat ng simbahang Katoliko. Hindi ko pa talaga dinaraan yun. At saka may respeto pa ako sa simbahan. Hindi ko po yung gagawin para lang for the views. Hindi, lahat naman tayo mga content creator for the views eh. Diba? Huwag yung idadahilan yun. Kaya ka nag-upload ng video sa social media para panoorin ng tao. Yun ang main goal. Huwag na tayo magplastikan. Pero yung ibang usapan kasi yung pagkakakitaan mo eh. Diba? Kasi, di ka pala gusto mo lang ng pera. Hindi. May times kasi na nag-upload ka lang ng video para i-share lang sa tao, lalo yung mga sa FB account nyo, no? Hindi naman porket nag-upload ka ng video, pagkakakitaan mo na. Pwede kasing i-share mo lang, di ba? Or nag-start ka pa lang mag-vlog, alam mong wala ka pa naman sweldo. Pero yung for the views kasi, lahat naman yan for the views, lahat ang ina-upload nyo eh. Tatanungin ko kayo, ba't kayo nag-upload ng picture or video sa para wala lang o para mapanood ng ibang tao? Para mapanood ng ibang tao, kaya kayo nag-upload ng video. May gusto kayong i-share. 'Di ba? Lahat ng vlogger, kahit hindi naman vlogger, ganyan din eh. Once na nag-upload ka sa social media, gusto mo may manood dun sa in-upload mo. 'Di ba? Kaya kahipokritohan yung kung sasabihin nyo hindi for the views yung ina-upload nyo. Ibang usapan yung kung para sa pera. Diba? Patuloy naman ang Holy Hour of Adoration para ipanalangin ang pagsisisi, pagpapatawad at maibalik ang kabanalan ng simbahan. Nagpaalala rin ang arsobispo sa mga mananampalataya na galangin ang mga sagradong gamit at lugar. Wala pang petsa kung kailan bubuksan ulit ang simbahan. Sobrang OA naman yan na nilagay niya pa ng yung ilak yung simbahan, okay na yun, pero yung lagyan nyo ng ganyan. Hindi, siguro, they are trying to send a message, no, na talagang sarado muna to kahit kanino. Wala munang papasok dahil nabastos kami, siguro yon. Pero parang overkill siya, no? Anyway, trip nila yan eh, di ba? Babalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5. Mga kapatid, Sinara ba nila yung simbahan dahil para wala nang uling mangyari na yon, or dahil sa infection? Dahil baka kumalat ang virus do sa dura? Ano ba reason nun? Siguro para wala na lang munang pumasok sa loob, para maiwasan yung sunod. Ano yun? Biglang tumunog na nakakatakot. Anyway, tayo? Next topic. Speaking of, vlogger. To. Yeah. Oh! At nagbibidyo si ate. Vlogger yan eh! Vlogger. 5 page ibibigay mo vlogger. Ba't daw nagbibideo si ate? Vlogger yan eh, vlogger. 5 piso ibibigay. Yeah. Oh! At nagbibidyo si ate. Vlogger yan eh! Vlogger. 5 page ibibigay mo vlogger. Yan ang problema kasi, 'di ba? Yung ang tingin sa vlogger, talagang pera-pera lang talaga. Kasi supposed to be, when you say vlogger ka, ang dapat unang product na makukuha sa information. Kasi ang vlog, 'di ba? Dalawa ang uri niyan eh. Dati vlog, boy, as in boy ha, boy LOG vlog. Then ngayon, vlog na.
Kasi yung vlog na luma, hindi ko na naabutan yun eh. Yun yung tinatype mo. May mga vlog, yung meron kang website. Kasi ang ibig sabihin ng vlog kasi web vlog. Tapos itong vlog naman, video log. Mas madali kasing gawin ang vlog kasi hindi ka na magta-type kasi do sa vlog na boy, B, ipo-proofread mo pa yun eh. Ito, halimbawa, magkaroon lang ako ng slip of the tongue, nagkamali ako, on the spot, pwede kong bawiin. Ay, sorry, hindi pala, diba? Pag ganyan, kaya lang, bumababa yung tingin kasi nga, mas pinapanood yung mga charity vlog na bigay ng pera, malakihan ang bigay. Diba? Nagiging synonymous na ang pagbablog sa pagbigay ng tulong. Katulad nito ni Bal Matubang. Nahuling sinungaling. Nasaan na ba yun? Yung ito napaka-lame nito, men. Kasi 'di ba si Bal Matubang kilala ito na tumutulong-tulong, 'di ba? Parang charity vlog ito eh, katulad ni Pugong Biyahero. Sino pa ba yung mga charity? Yun lang kilala ko eh. Tekram. Sino pa ba? So, ngayon, kinontent siya ni Makagago na in-expose sila dun sa di umano daw ay pag-grooming ng anak niya, si Kalinga Prab, kung kilala niyo yun. Yung parang, actually may na sa akin nun eh. May nag-forward na sa akin nun. Yung talagang puro ghost hunting lang yung ginagawa ko nun na content. Tapos, parang hindi ako pero pinanood ko yung video niya. Ang sinusumbong kasi sa akin doon, yun nga parang nilalab team yung... Kasi puro magaganda yung tinutulungan nun eh. Yung isang mukhang artistahing bata, ganyan, di ba? Tapos maganda naman talaga. Tapos parang liligaw-ligaw. Ay, I don't know. Parang ganun yung tingin ko eh. Tapos ilalab team dun sa mga ka-team nila. Ngayon, yun ang pinunan ni Makagago. Pumalag ito si Bal Santos Matubang na, alam mo yun, ang bababaw ng banat niya na hindi mo kakayanin ang ganito. Nakatulong ka na ba, Makagago? Diba? Yun naman lagi ang yun naman lagi ang bato ng mga ganito eh. Pinapansumbat nila yung naitulong nila. Ang layo dun sa argumento mismo. Ang sinita ganon, hindi naman, parang kay FLM hindi naman sinisita yung pagtulong ni FLM. Walang doon. Ang sinisita kay FLM yung pagiging budol niya. Tapos pagiging sinungaling niya na anak daw siya ng mga Marcos. Ang rebat ng mga nakatulong na ba kayo? Nakatulong. It doesn't matter kung nakatulong o hindi. Factual yung sinasabi eh. Yun sana naiintindihan. Bungguin nyo yung argumento sa argumento. Diba? Katulad nung pagka may napapansin, ikaw ba sa pag may dinidibang akong ghost hunter, ikaw ba naranasan mo na ba diba men? Mga supporter sometimes, naghahanap sila ng... Now, ito, nag-post siya, kay Makagago ng mga slanderous o libelous na post. Anong nangyari? Binura. May nagbura. Ito yung dinadahilan niya nung una. Sabi niya gano'n. Pambihira. Post ko kay Makagago, binura ng anak kong editor at admin. Hindi naman baga ako nakikipag-away. Papa Bal. Sino kaya ito nagdi-delete ng post ko sa FB page ko? Bakit nawawala? Tapos nung ni-repost ng isang page yung post ni Makagago. Ganito ba ang gawain ng Provincial Information Office ng Camarines Norte? Nag-repost kayo ng mga reaction video ng mga vloggers? Wala ba kayong kayang ibang gawin? Nagkamali ata ako ng sinusuportahan Ayusin yung trabaho nyo sa Kapitolyo. Kaya delete ko mga post ko sa FB dahil ayaw ng anak ko. Nag-away. Pero kayo sa PIO ng Camarines Norte, nag-repost pa kayo.
papabal. 'Di ba nung una, hindi niya alam kung sino na gano'n. Ngayon, siya na yung nag-delete. Kaya daw dinilit ko mga post ko. 'Di ba, may nahuhuling sinungaling minsan ng isang tao pagka nagpapanik eh. Ewan ko ba? Suportahan nyo yun kung gusto nyo, no? Pero, ganyan na nagiging tema ng mga vlogger sa Pilipinas. Diba? Yan ang literal na pera-pera lang. So, ito. Meron, next topic tayo. Ano to? Feeling ko matagal itong video na to. Mukhang ni-repost lang. Pero August 5 siya na-post eh. Ano ba to? Sorry, putang ina mo, sinabihan kita! Sinabihan muna kita na wala ka bang sorry. Pakatapang mo naman, sir. Bakit? Kaya ko, gago, tangina mo, bibit-bit ko, bayad ko. Bakit ikaw? Bakit ikaw ngayong inaano kita? Tama na! Kaya nagsorry ka? Oo, nagsorry na ako kanina. Putang ina mo, nagbukas ka ng bintana, sabi mo gulong lang. Nagsorry ka ba kagad? Gulong na nga. Nagsorry ka ba kagad? Ma'am! Ma'am, pasis naman! Tangina mo! The thing is, nakabangga ka. Ikaw dapat ang nagsusorry. Hindi ikaw Oo nga, dapat diba? ang mayabang. Nagsorry na ako. Kaya sorry naman kayo. Sinabihan ka muna na mag-sorry ka bago ka nag-sorry. Anong guard? Ano ba itong bobo ka ba talaga? Ayos na tao. Bobo ka? Guard passes naman, nagbabanta na po. Kailan ka na sorry? Sabi niyo po, siya, nagbanta siya. Ano muna sinabi mo pagbaba ko? Ano muna sinabi mo? May no entry ba? Ikaw, may no entry ba? Ikaw, pangit ka sa iyo, pangit pa ugali mo. Pangit ang sasakyan. Aray ko! Pangit daw ang sasakyan. Ikaw ang tumama. Kaya kung kanyo, parang dinigitan mo ako ha. Isa pa. Tama na. Ang pakahin ko sa isa lang ito. Kanina pa yan, tama na. Huwag mo nang patulan. Boss, dahil po rason, ginawakan niya ako. Ginawakan? Hindi ko itong Sir, kanina pa siya, di ba? Kayo po yung huwag mo na kasing patulan. Kayo yung Puti ng ina mo. Huwag ka nang muna nagawa. Huwag ka nang hindi na gusto ngayon. Kayo ang nakabangga, please. May naralang po. Sir, Hindi lang ako, wala akong kabuling ligalan. Bigyan niyo ako dyan dito. Ito ba kami? Masyado matapang to eh. Ang dami mo sinasabing iba, may guard. kayo ang nakabangga. So, Kanina pa yan, kaya tinawag na kita. Nagbabanta sila. Sana i-post yan sa Facebook para mas malaki-laki yung Kasi ganito po. Kaya lang putol na yung video eh. Nag-start na lang nung nagsasabi na mag-sorry ka. May papalabas. Kasi bigla siyang pumasok. Kami papark na kami ganyan. So, gumanon. Sumiksi kami doon. Kasi papark kami doon. Tapos sila nandiyan sila. Nakaharang. Ang laki kasi ng sasakyan nila. So, nasagi yung gulong. Tapos, Hindi. kami, nakasagi. Kaya ako nag-sorry agad. Tapos, Kasi tinamaan. wait lang, wag ka na sumagot. Tapos, nung pagkababa, pagkababa niya ng bintana, matapang agad siya. Sabi niya, opo, pero ang una niya kasing sinabi, gulong lang naman yan. Tapos nagalit na siya agad. Yung kaganyan, yung ganyang approach niya. Kaya hindi na kami nakapagsabi. Tapos kanina pa sila. Tapos kanina pa kasi sila dumidikit. Kaya Sorry na. Kaya nakagitna kami. Aakasin niyo pa ako, lalo ka na. Sorry na, sorry. Kanina pa siya nagmumura. Sige. Kanina pa sila nagmumura. Without my consent. I-post niya sa Facebook. Nagliligaran tayo, tangin na mo ah. Kanina pa siya nagmumura. Kanina pa din siya nagbabanta. Without my consent ay nasa public kayo kuya eh.
Kung may order kasi sana, kung sumusunod dun sa tamang daan, wala naman kasi maaabala eh. At saka malaki yung sasakyan nila. Sige ma'am, pag-usapan niyo. Basta wag lang kayo mag-ano. Kaya lang kasi masyado siyang aggressive. Hindi siya makausap ng maayos, nakakatakot siya. Tapos nung nagtatry makipag-usap, dumidikit na siya, nakita mo kanina. So ang hirap. Oo nga naman. Mahirap nga naman kausap yun kasi nang lalamon agad ito si kuya na kalbo eh. 'Di ba? Pag ganyan kasi, ang piniprevent mo kasi diyan lalong mag-escalate yung tension eh. Hindi rin kasi maganda yun. Hindi ko naman kinakampihan, hindi ko na naman kasi alam yung buong nangyari. Hindi ko na naman kinakampihan pero yung nagvi-video, hindi ko naman siya kinakampihan. Pero mahirap talaga kasi kausap yung ganyan, yung nanlalamon agad. Yung ang gusto niya nasa ibabaw agad siya. Fine, kasi ang sinabi niya gano'n, sinabi mo gulong lang, hindi ka na nag-sorry, maayos mo na lang sabihin. Siguro naman makukuha naman yun. Ngayon kung inangasan ka, makikita naman sa video yun kung inangasan ka Mahirap din yung ganyan. Let's say tama si Kalbo, no? Sabihin na natin, no, for the sake of argument, tama siya. Mahirap din kasi yan Paano kung, di ba, hindi natin alam may baril itong isa. Tapos kasama mo pang asawa mo na maangas din. Di ba? Unang-una, wala naman damage na nangyari. Kadalasan yan ang nangyayari Yung minsan 'di ba sa kalsada may nagkagit-gitan. Yes, aminado din naman ako na nakakabwisit 'yon, yung lalo na yung muntikan na. Yung mga muntikan moments. 'Di ba? Siyempre ilalabas mo yung pero ang ideal gawin talaga kahit tayo lahat, kahit ako kasama ako, no. Ang ideal gawin talaga maging mahinahon muna Mahirap nga namang gawin 'yun, pero yun talagang dapat gawin kasi hindi natin masasabi na siyempre, sabi mo, inaano mong tama ka, no? Walang problema doon. Paano kung may baril itong isa? Tinapakan mo na ang pagkalalaki niya. Di siyempre gagantihan. Pag binaril ka, lalo na malay mo, may anak pa kayo. Kawawa yung anak niyo, di ba? Hindi rin kasi, tapos sinabi niya pa, dala niya daw yung bayag niya. Hindi kasi yun kuya hindi kasi wise na mas alagaan mo yung bayag mo kaysa sa kasama mo pa yung asawa mo Maliban lang kung ikaw lang mag-isa dyan, di ba? At kung mamamatay ka, walang umaasa sa'yo, yun talaga. Kahit ihampas mo pa yung bayag mo dyan sa kausap mo. Pero sometimes, no, lalo na't yan na walang nangyari, alam ko the best na gawin dyan, umalis ka na lang Kung na-pin down mo na yung sinisigawan mo, umalis ka na lang. Kasi ewan ko ba? Ang pinaka-the best talaga umiwas Alam ko mahirap gawin yon para sa ating lahat. Pero yun ang pinaka-the best gawin Tapos unahan mo ng ikaw na magpakumbaba kahit ikaw pa yung naabala. Alam ko mahirap gawin yon. Nararamdaman ko din yun. Kaya lang, pinaka-the best talagang gawin. Kasi, kita mo, sa mga comments dito sa baba, kahit hindi natin alam yung totoong nangyari, malay mo may kasalanan talaga ito nagbi-video, automatic kontrabida ka na agad sa netizen yan Diba? Kasi teleserye ito Ganyan ang attitude ng mga kontrabida, diba? Agresibo. Ganong kababaw ang panukat ng mga taong nanonood sa social media kung ano yung ina-action mo. They don't give a fuck about the facts. Di ba? Kaya ang dami pang makakasuhan ka pa dyan ng grave threat So, sobrang daldal mo Dapat ikaw na yung panalo di ba? Hahabulin kita. Hindi wise. Kahit pa-witness na lang, nakita niya naman kung gaano siya ka-aggressive. Paano pag nag-file ng kaso, hindi mo alam may anak pala ng sikat na abogado yung mo?
Magsusorry ka, mas nakakahiya yun. Malay mo, pamangkin pala ni Tulpo yan, di ba? Dapat kinikilala mo din, men eh. Yung, di ba, hindi natin kilala kasi ang isa't isa eh. Sabihin na natin ngayon, ano, sige, tayong dalawa lang, hindi pwede yun eh. May makikialam at makikialam dyan pag nagsumbong na yung mga yan. Sa ayaw at sa gusto mo. Bakit na to, ito, ang taas si Bobo, sumingin dito kahit sumingin na, ako na si Bobo. Tapos, in the process, nalalaga ako. Alala sa akin. So, yun lang ang ating pag-uusapan, ano. Hanapin nyo na yung video sa The Publisher yan, pinost. So, magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. Bye-bye.